Kasalukuyang nasa NAIA Terminal si Ariana at naghihintay ng flight niya papuntang Dubai. Final call for passengers bound for Dubai. Please proceed to Gate 15. Anunsyo ng airport staff. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, makapagtrabaho na rin siya sa ibang bansa para kahit napapano'y makatulong sa pamilya niya. Ilang hakbang na lang sana siya papasok sa boarding area nang bigla siyang harangin ng dalawang lalaki. Naka-dark suit ang mga ito at may suot na earpiece. Miss Cassandra Noble, sumama ka sa amin. Malamig na wika ng isa. Napakunot noon naman siya. Sorry sir, pero hindi po ako yun at hindi ko po kayo kilala. Mahinang sagot niya na pilit pinapakalma ang kabang nararamdaman. Huwag na po kayo magmang-maangan, miss. Matigas sa saad ng pangalawang lalaki sakay siya inakbayan nito. Mahina lang pero may puwersa para walang makakahalata. Bitawan niyo ako, may flight ako ngayon. Pagpupumiglas niya. Bago pa siya makapagsisigaw, mabilis at tahimik na tinakpan ng isang ilong at bibig niya ng puting tela. Eksakto lang sa timing para hindi mapansin ng ibang mga pasahero. Ilan sandaling katahimikan at pagdilat ng kanyang mga mata, isang hindi pamilyar na kwarto ang bumungad sa kanyang paningin. Nasaan ako? Ma'am, narito po kayo sa kwarto ng Casa Royal. Wika ng isang babaeng may hawak na belo. Sa may pintuan, may lalaking tila bodyguard na nakaantabay. Ano to? Garalgal ang boses niya. Bakit ako nakasuot ng wedding gown? Napatikwa siya sa higaan. Baka sa kanyang mukha ang pinaghalong takot at kaba. Sino kayo? Hindi ako ikakasal. Bakit ito ang suot ko? Anya, habang iniikot ang paningin sa kabuuan ng silid. Napatikwa siya sa higaan at takmang lalabas ng kwarto. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng bodyguard at pinauupo sa couch. Pumasok ang isa pang gwardya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Bitawan niyo nga ako! Mariing pahayag niya. Ma'am, pasensya na po. Sumusunod lang po kami sa utos ni Sir Seb. Mahinang sagot ng babae at mabilis na iniligay ang belo sa kanyang ulo. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang isang makisig at matangkad na lalaki. Siya si Sebastian Seb Madrigal, ang pinakamakapangyarihan at mayamang CEO ng Madrigal Holdings. Malakas ang presensya nito na mas lalong nagpatindi sa kaba na kanyang nararamdaman. Natitiyak niyang ito yung Seb na sinasabi ng babae na may utos para dukutin siya at damitan ng pangkasala. Ikaw ba? Ikaw ba may pakanaan nito? Bungad niyang tanong. Exactly. Galit na wika nito. Sino ka ba? Wala akong atraso sa'yo. Sino ako? Ang bilis mo nga namang makalimot, no? Well, kung sa tingin mo, basta mo na lang ako malalayasan. Nagkakamali ka. Wala akong atraso sa'yo kaya pakawalan mo na ako. Anya na sinikap pakalmahin ng sarili kahit nanginginig na mga tuhod niya sa takot. Wala kang atraso sa akin. Galit ni Tunturan. Ang lakas ng loob mong takbuhan ako sa araw ng kasal tapos sasabihin mong wala kang atraso. Matigas nitong wika. Matalim ang mga titig nito na parang nanunuot sa kanyang kaluluwa. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, mister. Sino ka ba? Umangat ang kilay ng lalaki. Stop pretending, Cassandra. Cassandra? Sino bang Cassandra? Nauutal niyang tanong. Ibang klase ka rin, oh. How dare you para paglaruan ako ng ganito? Nang uuyam na wika ng lalaki. Sinadya mo pa talaga magpaputol ng buhok para layasan ako? Hay, mister. Hindi ako si Cassandra. Ako si Ariana. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Ang tanging alam ko lang magtatrabaho ako sa ibang bansa at dapat sana'y nakasakay na ako ngayon ng eroplano papuntang Dubai. Ngunit hindi natuloy dahil sa kagagawan mo. Galit niyang sigaw. Wala akong panahon makinig sa kadramahan mo, Cassandra. Tayo na taghihintay na sa atin ng mga bisita, pati na rin ang magkakasal sa atin. Hindi ako magpapakasal sa'yo dahil hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala matapos kong isalbang kumpanya nyo. Tiimbagang napahayag ng lalaki. Now, mamili ka. Pakakasalan mo ko o pagbabayarin kita ng 10 million na inutang ng daddy mo.
Saglit siyang natahimik. Masyado siya naguguluhan sa sinabi ng lalaki at sa isang sandali pa'y napuno ng takot ang puso niya. Hindi man niya naiintindihan ang sinasabi nito, ngunit natitiyak niyang mayaman at makapangyarihan tong taong kaharap niya ngayon. Kayang-kaya nitong baliktarin ang sitwasyon at hindi lang siya mapapahamak, pati na rin ang kanyang pamilya sa probinsya. Tayo na sa wedding venue. Matigas na wika ng lalaki saka mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak nito sa kanya, ngunit hindi siya makakawala kahit anong pagpupumiglas niya. Mister, inuulit ko, hindi ako ang bride mo, nagkakamali ka lang. Muling saad niya ngunit hindi siya pinakinggan nito. Tulad ng isang eksenang hinugot mula sa isang bangungot, dinala siya palabas ng silid, nakasuot ng puting gown, may belo sa ulo, at sa pilitang inihahatid sa kasalang hindi naman sa kanya. Binabalaan kita. Huwag kang mag-eskandalo sa harap ng mga bisita. Hindi mo alam kung ano kaya kong gawin sa'yo. Bigla siya natahimik dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Kahit anong pilit niyang maging matapang, sa tingin niya, hindi ito uubra kay Sebastian Madrigal. Kumilos ka ng natural. Huwag mo nang dagdagan pang atraso mo sa akin at hindi kita sasantuhin. Tiimbagang nawika ng lalaki nang makarating na sila sa pintuan ng wedding venue. Bumungad kay Ariana ang isang mahabang aisle na puno ng puting bulaklak at sa sentro nito nakalatag ang pulang carpet. Tumigil siya sandali. Nalaki ang mga mata niya sa dami ng tao, ngunit wala siya nakikilala kahit isa man sa mga naroon. Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa akin? Mahina niyang usal sa sarili habang nanginginig ang buong kalamnan niya sa takot. Gusto niyang tumakbo papalabas pero kahit saan sulok niya tignan, maraming bodyguard ang nakabantay. Pakiusap. Pabulong niyang wika sa lalaking katabi. Hindi ako ang babaeng hinihintay mo. Wala akong kinalaman dito. Nagkataon lang. Tumahimik ka. Malamig na bulong nito. Masyado ka ng maraming ginawang perwisyo. Kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo, sumunod ka na lang dahil wala kang magagawa para labanan ako. Bigla niya naikuyaw ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang nagbabadyan luha na nais kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan. Lumakad ka na. But again, I'm warning you. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito at tiyak pagsisisihan mo ang lahat. Mahina ngunit mariing wika ng lalaki, saka ito naglakad papunta sa unahan. Maya-maya pa'y pumailan lang ang malamyos na wedding march at lahat ng tao'y nakatingin sa kanya na parang hinihintay ang paghakbang niya. Walang hiyakan lalaki ka. I hate you. Galit na usal niya sa sarili. Mula sa di kalayuan, matalim siyang pinagmamasdan ni Sebastian. Maautoridad ang mga titig nito sa kanya na waring nagbabanta sa isang malaking panganib na naghihintay sa oras na hindi niya susundin ang kagustuhan nito. Dahan-dahan siya naglakad sa aisle na parang tinutulak ng di maipaliwanag na kapangyarihan. Takot, pagkalito, at ang bigat ng sitwasyong hindi niya ginusto. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to, Sang Sebastian. Sigaw ng isipan niya. Nang makarating na siya sa unahan, agad na kinuha ng lalaki ang kamay niya. Mahigpit ang pagkakahawak noon kaya hindi siya makawala. Bahagyang ngumiti ang lalaki sa kanya na may halong pagbabanta. Inuulit ko, hindi mo ko kayang labanan, Cassandra. Kaya sumunod ka na lang. Kung hindi, sisingilin kita sa malaking utang ng daddy mo. Agad na sinimula ng seremonya, ngunit hindi niya kayang unawain ang bawat sinasabi ng wedding officiant. Masyadong abala ang kanyang isip sa maraming katanungan. Paano na ang sarili niyang pangarap kung narito siya't nakagapos sa isang kasalang hindi niya pinapangarap? Bakit napagkamalan siyang si Cassandra? Miss Cassandra Noble, do you take Sebastian Madrigal to be your lawful husband? Tanong ng judge na nagkakasal sa kanila. Hindi. Diretso niyang sagot. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. What the hell are you saying, Cassandra? Singhal ng lalaki pagkatapos tumingin ito sa judge. Uulitin ko, Miss Noble. Tinatanggap po bang magiging asawa si Sebastian Madrigal?
Bigla niyang naramdaman ang mariing pagpisil ni Sebastian sa kanyang kamay. Isang malamig at matigas na hudyat na wala siyang pwedeng gawin kundi ang sumunod. I do. Halos ayaw lumabas yon sa kanyang bibig. Nagpupuyos ang kanyang damdamin at parang gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Natapos ang kasalang kailanman hindi niya inaasahan. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend ni minsan, pero sa isang iglap lang, nagkaroon siya ng asawa. Mr. Madrigal, you may now kiss your bride. Narinig niya ang wika ng judge. Bigla namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, lalo na nang hawi ng lalaki ang belo niya at walang pag-aalinlangan siya nitong hinalikan. Umugong ang malakas sa palakpakan. Lahat masaya sa kasalang yon, pero siya, para siya nakabaon sa lupa. Isa-isa silang binati ng mga bisita at dahil sa takot niya kay Sebastian, wala siyang magawa kundi ang ngumiti na lamang. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti, Cassandra. Wika ng lalaki nang magkasarilinan sila. Huwag mo akong bulahin dahil hindi mawawalang galit ko sa'yo. Kinamumuhian kita, Sebastian Madrigal. Mariin niyang wika. Ikaw pang may ganang kamuyan ako. Gayong akong sumalbas sa kumpanya niyo. Ako nagbayad ng malaking utang ng daddy mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Cassandra, wala nang dahilan pa para magkunwari ka pa. Kasal ka na sa akin at hindi ka na makakawala pa. Not unless, babayaran mo ang lahat ng ginugol ko para sa pamilya mo. Sinabing wala nga akong alam eh. Napalakas ang boses niya. Buti na lang at walang nakakarinig sa kanila dahil abala ang mga tao sa kasayahan. Inuulit ko, hindi ako si Cassandra. Ariana ang pangalan ko. Pwede bang huwag ka na makapagtalo sa akin? Narito lahat ng mga investors at executives. Ano bang pakialam ko sa kanila? Sarkastiko niyang wika. May pakialam ka, Cassandra, dahil asawa na kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako si Cassandra? Ariana ang pangalan ko, ba't ba hindi ka nakakaintindi? Mariin niyang wika at bahagya pang nalakasan ang boses niya. Tumigil ka, huwag kang gumawa ng eksena dito. Mababa ngunit maautoridad na wika ng lalaki. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Ariana. Lahat ay bago sa kanya. Ang penthouse, ang malambot na kama, at ang mga sosyal na kagamitan na malayong malayo sa nakasanayan niya sa probinsya. Tinawagan niya ang kanyang pamilya at sinabing hindi siya natuloy sa pag-alis dahil nagkaproblema siya sa immigration. Kailangan niya magsinungaling dahil hindi niya pwedeng sabihin sa mga magulang niya ang totoo at ayaw niya mag-alala pa ang mga ito. Maya-maya'y narinig niya ang paparating na mga yabag. Cassandra, buksan mo ang pinto. Boses ni Sebastian ang kanyang narinig. Diyos ko, aniya sa sarili nang maisip ang posibleng gawin sa kanya na lalaki. Cassandra, ano ba? I said open the door. Paasik nitong wika habang palakas ang pagkatok sa pintuan. Nagkaroon ng katahimikan. Akala niya umalis na ito, ngunit bigla na lamang bumukas ang pinto at bumungad ang makulumlim na anyo ni Sebastian. Naamoy niya ang alak na ininom nito. Pero sa tingin niya, hindi pa naman ito lasing. Bakit ka nandito? Paangil niyang tanong na pilit nilalabanan ng takot na kanyang nararamdaman. And why not? Your room is my room dahil mag-asawa na tayo. Matigas itong tugon. Sa papel lang tayo mag-asawa, Mr. Madrigal, hindi sa totoong buhay. Pinilit mo lang ako. Palibhasa iniisip mo makapangyarihan at mayaman ka, kaya nakukuha mo lahat ng gusto mo. Whatever, kahit ano pa sabihin mo, you are now my wife at may pananagutan ka sa akin. Anito at bigla siyang sinunggaban. Siniil ng isang mapusok na halik habang mahigpit na hinahapit ang bewang niya. Bitawan mo ako, Sebastian, ano ba? Malakas niyang sigaw. Sinikap niya makawala sa pagkakahawak nito, ngunit masyado itong malakas. Walang hiya ka, bitawan mo nga ako! Muli niyang saad. Ngunit imbes na tumigil ang lalaki, mas lalo pa ito naging mapusok. Mapanghas itong hinablot ang pang-itaas niyang suot. Sebastian, parang awa mo na. Pagsusumamo niya. Wala akong kasalanan sa iyo para gawin mo sa akin to. Gumagaralgal ang boses niya.
Wala kang kasalanan. Di ba, balak mo kong takasan? At kung hindi ka pa naabutan ng mga tauhan ka sa airport, hindi matutuloy ang kasal at magmumukha akong katawa-tawa sa harap ng mga executives at investors. Alam mo bang kamuti ko nang hindi matupad ang huling habilin ng lola ko dahil sa ginawa mo? Tiimbagang na wika nito. Pagkatapos, muli nitong inangkin ng mga labi niya. Malalim, papusok na tila pinaparusahan siya. Hindi na napigilan ni Ariana ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa magkahalong galit, inis at takot kay Sebastian. Nang makaipon siya ng sapat na lakas, itinulak niya ang lalaki at isang malakas na sampal ang kanyang pinakawalan. Gusto mo talagang gawin sa akin to? Naiiyak niyang wika. Hindi ka lang pala kidnapper. Isa ka rin mapagsamantala sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayon kung gusto mo talagang angkinin ako, pues, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Buwelta niyang wika, saka isa-isang hinubad ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Pero pagkatapos mo makuha ang gusto mo, pabayaan mo na akong umalis sa impyernong pamamahay na to. Sebastian Madrigal, inuulit ko, hindi ako si Cassandra. Hindi ako ang nakatalaga mong bride. Ako si Ariana Navarro. Tubong taga San Marcelino. Flight ko sana kanina papuntang Dubai para magtrabaho doon pero hindi natuloy dahil sa buwisit na kasal mo. Pero kung talagang hindi ka nakakaunawa, sige, gawin mo ang gusto mo hanggang sa magsawa ka. Biglang bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata at hindi niya napigilang mapahagulgol. Biglang natahimik ang lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Sa isang sandali pa lumamlam ang mga mata nito. Magbihis ka na. Malamig pa rin itong saad saka humakbang papalabas ng kwarto. Litong-lito ang isipan ni Sebastian at hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya. Bakit tila pinandidirihan siya ni Cassandra, gayong girlfriend niya ito at ilang beses nang may nangyari sa kanila. Isa ngayon, hahayaan muna kita sa kaartihan mo, Cassandra. Usal niya sa sarili, saka pumasok ng banyo para makapag-cold shower. Kailangan muna niyang pakalmahin tong nararamdaman niya at ayaw naman niyang magsamantala. Kinabukasan, na magising si Ariana, agad niyang napansin ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala namang masakit sa kanya kaya natitiyak niyang hindi siya ginalaw ni Sebastian. Bumangon siya at naghilamos saka kumuha ng damit sa bag niya. Kahit may mga damit sa cabinet, pero mas gusto pa rin niyang suotin ang mga nakasanayan niya. Maya-maya'y pumasok sa kwarto ang isang may edad ng babae na sa tingin niya ay kasambahay. Good morning po, ma'am. Pinapasabi ni Sir Seb kakain na raw kayo. Naghihintay na po siya sa inyo. Nakangiting wika nito. Manang? Melba po ang pangalan ko, ma'am. Manang Melba, pakisabi sa amo niyo, hindi po ako kakain kasi hindi naman po ako nagugutom. Tumangulang ang katulong at mabilis itong tumalikod. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumunga doon ang makulumlim na mukha ni Sebastian. Ano sinabi mo hindi ka kakain? Nakasimangot itong tanong. Busog ako. Hindi pwede. Kailangan sumabay ka sa akin sa kumain. Pabayaan mo ako, Sebastian. Alam mo kung anong gusto ko. Mariing wika niya. Ang makaalis ako dito. Hindi pwede. Asawa kita kaya mananatili ka dito sa penthouse. Mariing sabi nito. Halika na. Huwag mong paghintayin ang pagkain sa mesa. Hindi niya alam kung bakit naman siya sumunod dito. Sa isip niya, mas mabuti sigurong maging sunod-sunuran na muna siya kay Sebastian sa kanya iisipin kung paano makakaalis sa penthouse. Oh, bakit ako tunganga ka dyan? Tanong ng lalaki. Pagkatapos sumandok ito ng kanin ay nilagay sa plato niya. Kung meron kang gustong kainin, sabihin mo lang at ipapahanda natin kay Manang Melba. Hindi ako mapili sa pagkain, Mr. Madrigal. Nakasimangot niyang tugon. Okay, basta kung ano kailangan mo, magsabi ka lang sa mga katulong dito. Marahang tangulang ang itinugod niya. Ayaw muna niya makipagtalo dahil abala siya sa pag-iisip kung paano siya makakatakas. Kailangan niya makauwi sa kanila upang alamin ng totoo mula sa kanyang mga magulang kung bakit napagkakamalan siyang si Cassandra.
Ilang minuto matapos makaalis si Sebastian, bigla niyang nararamdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Masama po ba ang pakiramdam niyo? Nag-aalalang tanong ni Manang Melba. Bigla po nanikip ang dibdib ko, Manang. Anya, habang hinahabol ang hininga. Naku ma'am, baka may allergy po kayo sa pagkain. Saglit lang po't ikukuha ko kayo ng gamot. Natataranta nitong Saad, saka nagmamadaling nagtungo sa medicine cabinet. Salamat po, Manang. Ipapahinga ko lang po ito sa kwarto. Wika niya matapos makainom ng gamot. Makalipas ang ilang minuto, medyo lumuwag na rin ang kanyang pakiramdam, ngunit kailangan pa niyang magpanggap para makaalis ng penthouse. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Manang Melba. Kailangan niya makumbinsi ang katulong, kaya dapat gagalingan niya ang pag-arte. Manang Melba, parang iba po talagang pakiramdam ko. Anya, habang sapu-sapu pa rin ang dibdib. Mas mabuti sigurong magpa-check up ako. Hindi kasi talaga ako makahinga eh. Pagsisinungaling niya. Medyo nakokonsensya naman siya sa kanyang sinabi. Pero ito lang ang paraang naisip niya para makaalis ng bahay. Mas lalo namang natataranta ang katulong at mabilis na tinawag nito ang driver. Samantalang sa opisina, hindi mapakali si Sebastian. Iniisip niya kung sino nga ba talaga ang babaeng pinakasalan niya. Sana may balita na agad ang inutusan niyang mag-imbestiga sa katauhan ni Ariana Navarro. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang telepon niya. Hello Sir Seb. Boses ni Manang Melba ang narinig niya at parang nanginginig ito sa takot at pag-aalala. Manang Melba, ano nangyari? Tumakas po si Ma'am Cassandra, sir. Nagpa-check up lang po siya kanina dahil hindi raw siya makahinga pero hindi na bumalik matapos tong pumunta ng restroom. Hindi na mahanap ng mga gwardya. What? Stupid! Galit na sambit niya saka binaba ang telepono. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at mabilis siyang umalis ang opisina. Halos sumabog siya sa galit habang binaybay ang kalsada sakay ng kanyang itim na sports car. Pagkatapos, nag-dial ng numero sa telepono. Find my wife. I don't care what it takes. At huwag kayong tumigil hanggat hindi niyo siya nahahanap at ibabalik sa akin. Galit niyang utos sa mga tauhan. Samantalang sakay ng isang lumang delivery truck si Ariana. Timing naman na huminto ito kanina malapit sa klinik kung saan nagpa-check up siya. Kaya dali-dali siyang sumakay sa likuran habang abala ang driver at assistant sa pagdiskarga ng mga delivery. Konti na lang makakalayo na ako. Bulong niya sa sarili. Ramdam ang malamig na pawi sa batok. Alam na niya sa mga sandaling yun. Pinaghahanap na siya. Kaya kailangan na niya makarating sa terminal ng bus papuntang probinsya. Bigla siya nakaramdam ng gutom kasi konti lang ang kinain niya kanina. Kaya nang huminto ang van sa isang maliit na karenderya sa highway, bumaba siya at nagkunwaring customer. Ngunit bago pa siya makapasok, may isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang humarang sa kanya. Mrs. Madrigal? Tanong nito, malamig ang tinig. Sumama po kayo sa amin na mapayapa. Nanlaki ang mga mata niya. Mali po kayo, hindi ako. Tanggi niya sabay na paatras. Ngunit sa likod niya, isa pa lalaking may hawak na walkie-talkie ang sumulpot. Boss, we found her. Bago pa siya makatakbo, mahigpit na siya nahawakan sa braso. Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Please, tulungan niyo ako! Pagsusumamo niya sa iilang mga customer na kumakain sa karenderya. Walang makikialam. Wala kaming gagawing masama. Pinipigilan lang naming umalis tong asawa ni Sir Sebastian. Uwi ka ng isang tauhan. Stop struggling, ma'am. Hindi po namin kayo sasaktan. Malamig na wika ng isa pang nakasuot ng leather jacket. Pero sa isang iglap, sinamantala niya ang pagkalingat ng isa nang dumaan ng tricycle sa tabi. Mariin niyang tinapakan ng paa nito at sabay siniko sa sikmura. Napaungol ang lalaki at napakawalan siya, dahilan para makatakbo siya papunta sa gilid ng highway. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang may humarang na itim na sports car. Mas lalong kumabog na malakas ang kanyang puso nang mapagtanto niyang pag-aari ni Sebastian ang sasakyang yon. Mula doon, bumaba ang lalaki.
Makulimlim ang mukha nito at ang mga matay nagliliyab sa galit habang nakatingin sa kanya. Get in the car, Cassandra. Malamig at mababa ang boses nito, ngunit may halong pagbabanta. Umiling siya at umatras. Ramdam ang pagangat ng balahibo niya sa batok. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi mo ako pag-aari. Lumapit ito ng dahan-dahan. Naramdaman niya ang bigat ng presensya nito. At bago pa siya makatalikod para tumakbo, mabilis na dinakma ni Sebastian ang braso niya. Asawa kita, kaya sasama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Napalinga siya sa paligid at baka sakaling may tumulong sa kanya. Ngunit nakatingin lang ang iilang mga naroon na tila ba nanonood lang ng shooting sa pelikula. Bitawan mo ko! Pagpupumiglas niya, ngunit mabilis siyang isinakay na lalaki sa passenger seat ng sports car. Ang galing mo talagang umarte, no? Napaniwala mo si Manang Melba na masama ang pakiramdam mo kanina. Yung pala, dahilan mo lang yan para makatakas ka. Totoong sumikip ang dibdib ko kanina dahil sa labis sa pag-iisip kung ano magiging buhay ko na kasama ka. Ang pangarap ko lang ay makapagtrabaho sa abroad para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. Pero sa isang iglap lang, naglaho ang pangarap na yun dahil ako ang nagbahid sa atraso ng iba sa'yo. Anya sa isang garalgal na boses. Shut up! Sabay na tayo mag-usap. Malamig nitong tugon habang seryosong nakatuon ang mga mata sa pagmamaneho. Ngunit ayaw pa rin tumigil ni Ariana. Gusto niyang magalit ang asawa upang palayain na siya nito. Hindi ko ginusto ang kasalang yon at lalong hindi ko ginusto na isang katulad mong walang puso mapapangsawa ko. Mariing tinapakan ni Sebastian ang preno, dahilan para bahagyang mapasandal siya sa upuan. Well, too late. You're mine now. And I don't let go of what belongs to me. Tiimbagang nawika nito at sinil siya ng mapusok na halik. Nagpupumiglas siya ngunit mas lalo lang naging mapangahas ang pag-angkin ng lalaki sa kanyang mga labi. Maya-maya pa naging banayad ang paghalik nito sa kanya na nagdulot naman ng kakaibang sensasyon. Just behave, okay? Anito at muling pinaandar ang sasakyan. Bigla siya natahimik, hindi dahil ayaw na niya makipagtalo, kundi dahil sa kakaibang nararamdaman niya sa mga halik na yun. Pagdating nila ng bahay, agad naman silang sinalubong ni Manang Melba. Naku ma'am, salamat naman po't nahanap kayo ni sir, kundi… Manang Melba, pakihanda ang mesa at kakain kami. Utos si Sebastian. Yes sir. Tugon ng katulong at dali-daling nagtungo sa kusina. Magpalit ka ng damit. Basa yung blouse mo. Baka magkapulmonya ka pa. Baling ng lalaki sa kanya. Tahimik lang siya habang nagtungo sa kwarto. Hindi niya alam na nakasunod pala ito sa kanya. Nagulat naman siya na bigla itong magubad ng pang-itaas nitong suot. Napalunok siya ng malantad ang matipunong dibdib ng asawa. At dito mo pa talaga huhubarin yan. Malamig niyang wika ng akmang maghuhubad ito ng pantalon. Bakit? Masama ba? Asawa naman kita, di ba? Napailing na lamang siya tumalikod. I'm done, kaya pwede ka nang humarap. Magbibihis ako. Anya. Then, go ahead. Nananadya ka ba? Lumabas ka't magbibihis ako. Naiinis niyan sabi. Ngunit imbis na umalis, sumanda lang ito sa hamba ng pinto habang nakahalokip-kip. Wala ba akong karapatang panoorin ka habang nagbibihis, Mrs. Madrigal? Sebastian! Singhal niya. Nakasimangot niya itong tinignan. Napatitig din ito sa kanya at kahit seryoso ang mukha nito, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang galit sa mga mata ng asawa. Relax, Mrs. ko. Hindi kita gagalawin kung yun ang ikinakatakot mo. Umirap siya at sinubukang huwag pansinin ang init ng mga titig nito. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa aparador. Pilit ipinapakita na hindi siya apektado. Ngunit sa bawat hakbang niya, lalo siyang kinabahan sa tensyon sa pagitan nila. Pagkakuha niya ng damit, agad siyang pumasok sa loob ng banyo at sinara ang pinto. Napahawak siya sa dibdib. Sinusubukang pakalmahin ng malakas sa pagkabog ng kanyang puso. Bilisan mo dyan, Mrs. Madrigal. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging mabait. Ipinikit ni Ariana ang mga mata, huminga ng malalim at bumulong sa sarili.
Kailangan ko makahanap ng paraan para makaalis sa impyernong to. Nang makalabas na siya ng banyo, nakita niya nakaupo na si Sebastian sa gilid ng kama. Kakain na tayo. Anito. Ayokong kumain na kasama ka, Sebastian. Galit ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Dapat sana nasa Dubai na ako ngayon at payapang nagtatrabaho. Pero hito ako sa pamamahay mo. Nakatali sa kasal na hindi ko ginusto. Saglit na natahimik si Sebastian. Parang may bumara sa lalamunan niya. Paano na lang kaya kung malaman niyang hindi talaga si Cassandra ang pinakasalan niya? Hindi niya maiwasang isipin ang bagay na yon. Ang impormasyon na lang talaga ang hinihintay niya upang maitama ang pagkakamali. Whether you like it or not, sabay tayong kakain. Wika ng lalaki. At wag mo akong gagalitin dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Bigla namang gumapang ang takot sa dibdib niya. Naglakad si Sebastian patungo sa pinto. Bahagyang sumulyap sa kanya. 5 minutes. Kung hindi ka lumabas, ako mismo susundo sa'yo. Iniwan siya nito sa kwarto. Ngunit nanatili pa rin ang bigat ang presensya ng lalaki kahit wala na ito doon. Napaupo siya sa gilid ng kama habang malalim na nag-iisip. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya siyang lumabas kahit ayaw naman niya. Para kasing may kung anong puwersa nagtutulak sa kanya para sumabay kay Sebastian sa pagkain. Pagdating niya sa dining area, nakita niyang nakahain na ang pagkain sa mahabang mesa at naroon na rin ang kanyang asawa. Sit. Anito at pinaghila siya ng upuan. Bigla naman siya nakaramdam ng kilig sa simpleng gentleness na yun ng asawa. Pagkatapos nilagyan pa nito ng pagkain ng plato niya. Babalik ako sa opisina ngayon. Binabalaan kita, Cassandra. Huwag mong tangkain ulit ang tumakas dahil hindi kita mapapatawad. Mababa, ngunit mariing pahayag na lalaki. At ikaw pang may ganang sabihin yan, gayong ikaw naman ang may kasalanan sa akin. Malamig niyang sagot. At saka, balak mo ba talaga akong ikulong dito? Napabuntong hininga lang ang lalaki saka matamang tumingin sa kanya. Huwag mo kong tignan at naaasiwa ako. Anya. Basta dito ka lang. Stay here with me. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong wika nito saka tumayo at nagtungo sa kwarto. Naiwang nakatulala si Ariana. Gusto niya sumigaw at magwala, pero hindi niya kaya. Diyos ko, bakit nangyayari sa akin to? Mahinang usal niya sa sarili. Ilang sandali ang lumipas. Lumabas si Sebastian sa kwarto. Suot ang office suit na kulay blue. Hindi niya maiwasang humanga sa kakisigan ng asawa. Ariana, huwag kang magkagusto sa kanya. Saway niya sa sarili. Pakitulungan mo nga ako sa pagkabit itong necktie ko. Wika nito. Hindi ako marunong yan. Malamig niyan tugon. Napailing na lamang si Sebastian habang nagsikap na maiayos ang pagkakabitang necktie. Bigla naman siya na konsensya kaya lumapit siya sa lalaki at tinulungan niya ito. Salamat. Mahina nitong sambit. Tila nagulat sa kusa niyang pagtulong. Hindi sinasadyang magdikit ang kanilang mga kamay habang inaayos niyang tali ng necktie at ramdam niyang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong niya sa isip. Agad niyang iniwas ang tingin at mabilis na tinapos ang ginagawa. Perfect. Thanks, Mrs. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki bago ito tuluyang tumalikod at kinuha ang briefcase. Nang makaalis na si Sebastian, nagtungo siya sa hapagkainan upang iligpit ang pinagkainan nila. Anak ko ma'am, ako na po. Wika ni Manang Melba nang maabutan siya nito. Ayos lang po Manang, magaan lang naman to. Anya. Oo nga pala, sorry sa ginawa ko kanina ha. Gusto ko lang po talagang makaalis dito. Iiwan niyo po ba talaga si Sir Ma'am? Kawawa naman po siya kung magkagayon. Lahat po ng mahal niya iniiwan siya kaya siguro mainitin ang ulo niya. Wag na po sana ninyong ulitin yun ma'am at tiyak malilintikan kaming lahat ni Sir Seb. Saglit na natahimik si Ariana. Pero Manang Melba, hindi po ako nakatakdang maging asawa ni Sebastian. Hindi ako si Cassandra. Po?
Biglang nanlaki ang mga mata ni Manang Melba sa kanyang sinabi. Ano pong ibig niyang sabihin, ma'am? Napagkamalan lang po niya kung si Cassandra Manang. Pero isinusumpa ko, hindi ako yun. Ako si Ariana Navarro. Wala lang akong chance na maipakita sa kanilang pruweba dahil saradong isip nila. Nilabas si Ariana ang cellphone niya at may inisa-isa siyang picture sa harap ni Manang Melba. Napatitig ito sa kanya na parang pinag-aaralan ang sinasabi at ang mga pictures. Minsan ko na po nakita yung Cassandra, ma'am. At magkamukha po talaga kayo, pero ano po, Manang? Pero magkaiba po kayo sa kilos at pananalita. So, ibig sabihin, naniniwala po kayo sa akin, Manang? Tumango ang katulong at muling napatitig sa kanya. Pero ma'am, kahit hindi po kayo si Ma'am Cassandra, kayo pong asawa ni Sir Seb. Kaya pakiusap, huwag niyo po siyang iiwan, ma'am. Lahat na lang po kasi ng mahal ni Sir nawawala sa kanya. Bakit? Ano ba nangyari, Manang? Curious niyang tanong. Bata pa lamang po si Sir nang iwan ng daddy niya dahil sumama ito sa iba. Yung sister naman niya maaga ding pumanaw. Tapos yung mami niya may iba na ring pamilya at sa Amerika na nakatira. Kamamatay lang din po ng lola niya noong nakarang buwan. Ngunit inihahabili nito na walang ibang pakakasalan si Sir Seb kundi si Ma'am Cassandra lang. Kaya ginawa ni Sir ang lahat para magpakasal si Ma'am Cassandra sa kanya. Kaso iniwan din siya. Kaya siguro laging mainitin ang ulo niya. Ganun po ba, Manang? Buntong hininga niyang wika. Sa isip niya, kaya pala sinabi ni Sebastian na kamuntik na nitong hindi matupad ang huling habilin ng lola nito. Lahat talaga tayo may pinagdadaanan, Manang, no? Sana nga lang po mahanap ng totoong Cassandra at nang makabalik na rin ako sa dati kong buhay. Nang mapag-isa na siya sa kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Manang Melba. Nakaramdam naman siya ng awa para kay Sebastian, pero kailangan pa rin niyang umalis dahil hindi naman talaga siya ang nakatakdang maging asawa nito. Kinagabihan, bigla siya nakatanggap ng tawag mula sa probinsya. Ate, nasa ospital po si nanay ngayon. Humihikbi nitong wika. Bakit? Ano nangyari? Ate, lumala na po yung sakit niya sa puso at kailangan na niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ay, Diyos ko. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ate, anong gagawin natin? At tuluyan ang napahagulgol ang kapatid niya. Sabi ni tatay kung kinakailangan daw ibenta munting saka natin gagawin niya basta lang may pagamot kay nanay. Rita, pakisabi kay tatay na huwag niyang ibenta ang lupa natin. Alam ko kung gaano niya ito kamahal. Basta maghahanap ako ng paraan dito. Umiingos niyang wika. Nang may baba na niya ang telepono, doon na bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Eksaktong yun din ang pagbukas ng pinto at bumunga doon si Sebastian. Ano nangyari? Tanong nito at mabilis na lumapit sa kanya. Umiling lang siya at mabilis na pinahid ang kanyang mga luha. Hindi ka iiyak kung walang dahilan, so tell me, gusto mo na ba talagang umalis dito? Hindi pa rin siya umimik. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sebastian habang hinuhubad ang suot nitong office suit. Okay, kung gusto mo na talagang umalis, edi sige. Uwi ka nito. Ramdam ni Ariana ang lungkot sa boses ng lalaki. Sebastian, hindi ako aalis. Napatigil naman ng lalaki sa ginagawa nito at napatingin sa kanya. Kung hindi ka aalis, so bakit ka umiiyak? Malamig, ngunit kalbado ditong tanong. May sakit ang nanay ko at kailangan niya maoperahan sa lalong madaling panahon. Please tulungan mo ako, Sebastian. Gagawin ko lahat ang gusto mo. Naiiyak niyang wika. Ano na naman kasinungalingan to, Cassandra? Hindi ako sinungaling na tao, Sebastian. Buhay ng nanay ko nakataya dito. Sandaling natahimik si Sebastian. Tila pinag-iisipan ang sinabi ng asawa. Kita niyang pamumula ng mga mata ng babae at ang panginginig ng mga kamay nito. Kaya mas lalong naging palaisipan sa kanya kung sino nga ba talaga itong babaeng pinakasalan niya. Kailangan na niyang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sebastian, parang awa mo na. Iligtas mo nanay ko. Humahagulgol na wika ni Ariana.
Saka lumuhod sa harap ng lalaki. Okay, for now, ibibigay kong hinihingi mo. Pero hindi ibig sabihin nun, naniniwala na ako sa'yo. Sa oras na malaman ko nagsisinungaling ka, hindi kita mapapatawad, Cassandra. Hindi ako nagsisinungaling, Sebastian. Sinusumpa ko. Anya at pilit na pinapakalman sarili. And one thing, kailangan mong gawin ang mga kondisyones ko. Malamig, ngunit mabigat ang tono ng boses nito. Biglang kinabahan si Ariana sa posibleng hihilinging kapalit ni Sebastian, ngunit lahat ay kaya niyang gawin para sa nanay niya. Oo, Sebastian, nakahanda akong gawin ang gusto mo. Kahit ano. Lumapit ang lalaki at tumitig ito ng diretsyo sa mga mata niya. Para bang sinusukat nito ang katapatan ng kanyang sinasabi. Ilang segundo ng katahimikan na lumipas bago ito muling nagsalita. Okay, ako magbabayad sa operasyon ng nanay mo at lahat ng gastusin niya sa ospital. Pero kailangan mong manatili sa piling ko bilang asawa. Gagawin mo lahat ng gusto ko at ibigay mong pangangailangan ko bilang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig. Alam niyang ito ang pinakamahirap na kapalit. Ang angkinin siya ng taong hindi niya mahal. Sebastian. Halos pabulong niyang wika. O ano, pumapayag ka ba? O hahayaan mo na lang mamatay ang nanay mo? Matalim ang tingin nito na parang nais ipahiwatig na wala siyang ibang pagpipilian. Muling bumagsak ang mga luha niya. Wala na siya magagawa, kundi ang tanggapin na lamang na ito ang magiging kapalaran niya. Pumapayag ako. Okay, good. Ibigay mo sa akin ang bank account mo. Bahagya siyang tumango at agad na nabuhayan ng loob. Kinabukasan, maaga siya nagising sa tunog ng cellphone niya. Inabot niya ito at nabasa ang bagong notification ng bank transfer. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang 1,000,000 halaga na naihulog sa account niya. Sapat na para maipambayad sa operasyon ng kanyang nanay at sa lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Napahagulgul siya habang pinagkrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Kahapon lang, halos gumuho na ang mundo niya. Pero ngayon, kahit may kapalit ang pagtulong ni Sebastian, ang mahalaga naman ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Nakatransfer ng pera sa bank account mo. Bungad na wika ni Sebastian na makapasok ito ng kwarto. Ipacheck mo agad ang nanay mo sa pinakamagaling na doktora. Huminga ng malalim si Ariana. Sebastian, maraming salamat. Don't thank me. Huwi ka ng lalaki. Ginawa ko yan dahil pumayag ka manatili sa tabi ko. Isa pa, hinihintay ko pang resulta ng investigasyon tungkol sa pagkatao mo. Napakuyom siya sa kanyang mga palad. Kahit malaman pa na lalaki ang totoong pagkatao niya, bali wala pa rin naman yon dahil nasa ilalim na siya ng mga kondisyones ito. May isang salita ako, Sebastian. Mariin niyang wika. Mabuti, para magkaintindihan tayo. Kaya simula mamayang gabi, dito na ako matutulog sa tabi mo. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib, lalo na nang magsalubong ang tingin nila. Oh, bakit? May reklamo ka ba? Wala naman. Hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit itinatago ang kaba sa dibdib. Ramdam na ramdam niya ang init ng mga titig ni Sebastian na para bang binabasa ang laman ng kanyang isipan. Kaya mo yan, Ariana. Ang mahalaga ngayon, mooperahan ng nanay mo. Anya sa kanyang isipan. Umiwas siya ng tingin at humakbang papunta sa gilid ng bintana para makalayo kahit na papano. O siya, kakain na tayo. Huwi ka ng lalaki. Bilisan mo, hihintayin kita sa mesa. Nang makalabas na ng kwarto ang asawa, agad naman niyang kinuha ang tuwalya at pumasok ng banyo. Habang hindi pa natagpuan ang totoong Cassandra, kailangan muna niyang manatili sa piling ni Sebastian at gawin ang lahat ng gusto nito bilang kapalit sa tulong na ibinigay sa pamilya niya. Nang makalis na ito ng opisina, agad din naman niyang tinawagan ng kapatid para sabihing maghuhulog siya ng pera para sa operasyon ng nanay niya. Ate, salamat. Pero saan ka kumuha ng pera? Di ba hindi ka natuloy sa Dubai? Tanong nito sa kanya.
Nakahanap ako ng trabaho dito at pinakiusapan kong boss ko nang umutang muna ako ng pera at ikakaltas lang niya sa sahod ko kada buwan. Medyo nakonsensya siya sa ginawa niyang pagsisinungaling. Pero sa ngayon, mas mabuting hindi na muna malaman ng kanyang pamilya ang tungkol kay Sebastian. Sige Rita, balitaan mo na lang ako kapag naitakda ng operasyon ni nanay ha. Anya sa kapatid. Sige ate, pero hindi ka ba uuwi dito? Magpapaalam muna ako kay sa amo ko. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Rita, saglit siya nag-isip kung paano siya magpapaalam kay Sebastian. Kailangan talaga niyang makausap ang tatay niya upang alamin kung sino nga ba si Cassandra at kung kakambal nga ba niya ito. Kinagabihan, muli na naman siyang kinabahan, lalo na nang maulinigan niya ang sasakyan ng asawa. Maya-maya'y pumasok ito ng kwarto. Kumusta na? Anong balita sa nanay mo? Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ng lalaki. Ibig sabihin, naniniwala na ito na hindi siya si Cassandra. Pero kahit malaman pa nito ang totoo, hindi na rin siya makakawala pa sa sitwasyong ito. Hawak na ni Sebastian ang buhay at kalayaan niya. Pinapaasikaso ko na kay Rita. Naihulog ko na rin ng pera para sa operasyon. Mahina niyang sagot. Okay. Anito at tagubad ng office suit. Napalunok siya nang muli na namang nalantad ang matipunong dibdib ng asawa. Sige at ihanda ko lang ang mesa. Anya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Doon lang siya nakahinga na maluwag. Ngunit matapos silang kumain, muli na namang kumabog na malakas ang dibdib niya. Hindi siya mapakali sa loob ng silid. Paulit-ulit siya nag-aayos ng kumot, nililipat-lipat ang unan at ilang beses na ring tumitingin sa pinto. At nang bumukas ito, mas lalo siyang kinakabahan. Okay ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong na lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang ang nanay ko. Ganun ba? Huwag mo na masyadong isipin yun. Gagaling ang nanay mo. Sige na, matulog na tayo. Uwi ka na lalaki at pumuwesto ito sa kama. Sebastian, hindi ba pwedeng sa sofa bed na lamang ako matutulog? At bakit? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Ano kasi Sebastian? Nauutal niyang wika. Hindi pa ako handa eh. Hindi ko pa kasi naranasan ng makipag. Relax, Mrs. Hindi naman ako halimaw. Hindi ko rin kayang pilitin ng isang babae kung ayaw niya. Seryosong wika nito. Napatingin siya dito. Pero iniisip kasi niya nakasali sa kondisyon ni Sebastian na ibigay ang pangangailangan nito bilang isang lalaki. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pangangatwiran niya kahit ramdam ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung ganon, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na. Napatingin siya sa reaksyon ng lalaki. Hindi naman ito galit kaya kahit may pag-aalinlangan sa kanyang puso, kailangan pa rin niyang sundin ang gusto nito. At kung sakaling hindi talaga ito makapagpigil, wala na rin siya magagawa, kundi ang magpaubaya na lamang. Dahan-dahan siya lumapit sa kama. Nanginginig pa ang mga tuhod niya. Nang makaupo siya sa gilid, bigla siyang kinabig ni Sebastian at marahang niyakap. Kakaibang init ang nararamdaman niya sa yakap na yun ng kanyang asawa na mas lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Masyado ka nag-iisip, Mrs. Madrigal. Hindi ako ganun. Kung gusto kong pagsamantalahan ka, matagal ko na sanang ginawa. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala sa narinig. Ang akala niya ay walang awa ang lalaki na pangasawa niya. Pero bakit ngayon, parang ibang Sebastian ang kaharap niya? Sebastian, hindi ako si Cassandra. Hindi ako ang dapat na nandito ngayon. Mahina niyang wika habang dahan-dahang kumalas sa pagkakayakap. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki saka ito tumitig sa kanya. Kung hindi nga ikaw si Cassandra, pero ikaw ang asawa ko. Naramdaman niya ang mainit na palad nito na dahan-dahang humaplos sa kanyang pisngi. At bago pa siya makapagtanong pa, dumampi ang labi ng lalaki sa kanyang noo. Banayad at puno ng pag-aalaga. Pagkatapos muli siya niyakap nito, sapat na upang maalis ang kaba sa kanyang dibdib.
Nakatulog si Ariana sa bisig ni Sebastian. Ngunit hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat ng nangyari o totoo. Nang magmulat siya ng mga mata kinaumagahan, unang bumungad sa kanya ang payapang mukha ng asawang mahimbing pang natutulog. Hindi siya makapaniwalang nagawa siyang respetuhin ng isang taong katulad ni Sebastian. Sandaling napatitig siya dito. Para bang nahipnotismo sa anyo na lalaking dati kinakatakutan niya. Ngunit mabilis din niyang iniwas ang tingin. Huwag kang magpalinlang, Ariana. Huwag mong kalimutan ang ginawa niyang pamimilit sa iyo para pakasalan mo siya. Mahina niyang usal sa sarili. Maingat siyang bumangon upang magtungo sa kusina. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, narinig niya ang boses si Sebastian. Saan ka pupunta, misis ko? Parang iba sa pandinig niya ang pagtawag nitong misis ko sa kanya. Maghahanda lang ako ng almusal. Umupo ang lalaki sa gilid ng kama at tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi mo na kailangan gawin yun. May makakatulong naman tayo. Napalunok siya. Bakit parang unti-unting nagiging ibang tao ang kaharap niya? Hindi na ito yung Sebastian na nakakatakot ang aura at laging galit. Ilang sandali silang nagkatitigan ng lalaki at pakiramdam niya. Bawat titig nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pero kung gusto mo talaga magluto, sige. Basta't para sa akin. Nagulat siya sa huling sinabi nito. Noon lang niya narinig ang ganitong tono mula kay Sebastian. Banayad at parang may halong lambing. Sige. Anong gusto mong kainin? Alanganin niyang tugon habang iniiwas ang tingin sa asawa. Kahit ano, kakainin ko basta luto mo. Parang may kung anong kilig naman siyang naramdaman sa sinabi ng lalaki, lalo na't bahagya pa itong ngumiti. Mas lalo pa lang itong gumagwapo kapag nakangiti. Napailing na lamang siya. Hindi siya dapat magkaroon ng romantic attraction kay Sebastian at baka iba ang plano nito sa kanya. Kinaumagahan, muli na naman siya naganda ng almusal. Magtitimpla sana siya ng orange juice para kay Sebastian, ngunit biglang dumulas ang baso sa kamay niya at nabasag ito sa sahig. Tumama ang bubog sa kanang paa niya kaya nasugatan siya. Diyos ko ma'am, may sugat po kayo. Ako na po dito. Huwi ka ng katulong nang makalapit ito sa kusina. Ano nangyayari dito? Tanong ni Sebastian. Nakita niya ang pag-alala nito, lalong-lalo na nang malamang nagkasugat siya. Dali-dali siya nitong binuhat at pinaupo sa couch. Sebastian, sorry. Hindi ko sinasadya mabasag ang baso. Bigla na kasing dumula sa kamay ko eh. Paumanhin niya. It's okay. Huwi ka nito at dali-daling kinuha ang first aid kit. Maingat na umupo ito sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang paa. Ramdam ni Ariana ang init ng palad ng asawa at ang bigat ng titig na para bang ayaw siya makitang nasasaktan. Next time, mag-ingat ka. Hindi ko hayaang may mangyari masama sa'yo. Masuyo nitong wika sa kabanayad na nililinis ng sugat gamit ang bulak at betadine. Aray, kaya ko niyan Sebastian, ako na lang. Anya habang napapangiwi sa hapdi. Umiling ang lalaki. Ako na, misis kita, responsibilidad kitang alagaan. Napasinghap siya, hindi dahil sa hapdi ng sugat, kundi dahil sa sinabi nito na naghatid ng kakaibang saya sa kanyang puso. Ngayon lang niya ito nararamdaman sa buong buhay niya. Sa edad niyang 25, hindi pa niya naranasang magkajowa kasi abala siya noon sa pagtulong sa mga magulang niya sa paglalako ng mga prutas at gulay dahil sa kahirapan. Hindi nga siya nakatapos ng pag-aaral at hanggang first year college lang ang inabot niya. Muli siya napatingin kay Sebastian na marahang naglalagay ng bandage sa kanyang sugat. Salamat. Mahina niyang wika. Ngumiti ito ng bahagya. Ngunit natiling seryoso ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Wala yun. Basta mag-iingat ka na lang, okay? Tangulang ang sinagot niya. Pakiramdam niya'y unti-unti nang nabubura ang linya sa pagitan ng takot at pagmamahal. At sa sandaling yon, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya makakatakas pa kay Sebastian at sa damdaming sumisibol sa kanyang puso.
Nagdaan pa ang mga araw at nakatanggap si Ariana ng magandang balita na naging matagumpay ang operasyon ng nanay niya. Dahil sa sayang nararamdaman, sinugod niya ng yakap si Sebastian nang makauwi ito ng bahay. Sandaling natigilan ng lalaki. Tila nagulat sa bigla niyang pagyakap. Ramdam niya ang matigas itong dibdib at ang amoy ng mamahalin itong pabango. Naging matagumpay ang operasyon ni nanay. Gagaling na siya. Maluha-luha niyang wika. Dahan-dahan ding gumanti ng yakap ang lalaki. Mas mahigpit pa kaysa sa inaasahan niya. Buti naman. Hindi ba't sabi ko sa'yo, gagaling din siya? Hindi na siya nakapagsalita pa. Doon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang utang na loob niya kay Sebastian kahit alam niyang nakatali ito ang kalayaan niya. Kumalas siya at pinahid ang luha sa pisngi. Salamat, Sebastian. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang nanay ko ngayon. Tumingin lang sa kanyang asawa at marahang hinaplos ang pisngi niya. Isang linggo nagdaan at isang gabi. Sebastian, may hihilingin sana ako sa iyo kung okay lang. Yes, what is it? Seryoso nitong tugon saka umupo at sa gilid nito. Pwede bang umuwi muna ako sa amin? Gusto ko lang bisitahin ang pamilya ko lalo na si nanay. Sandaling natahimik ang lalaki, para bang pinag-iisipan ang kahilingan niya. Gusto mo ba talagang umuwi? Tanong nito. Oo, kahit sandali lang. Gusto ko lang silang makasama pero babalik din ako agad. Kailan mo balak umuwi? Bukas sana kung okay lang. Mahina niyang sabi. May business meeting ako bukas kaya hindi kita masasamahan. Pero pwede naman kitang pasamahan sa assistant ko. Okay lang, huwag na. Anya, tumangulang ang lalaki kasabay ng pagbuntong hininga nito. Sebastian, babalik ako. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kaya hindi kita tatakasan. Seryoso niyang pahayag na mabasa niya ang lungkot sa mga mata nito. Matama lang siyang tinitigan ng lalaki. Para bang sinusuri ang katapatan sa sinasabi niya. Ramdam niya ang bigat ng titig nito kaya't napayuko siya at napakagat ng labi. Maya-maya'y masuyong hinila nito ang kamay niya at pinauupo siya sa tabi nito. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang buhok bago muling nagsalita. Kung ganon, sige. May tiwala ako sa'yo. Kaya wag mo sanang bibiguin yun. Napatitig siya sa asawa. Hindi niya inaasahan ang tono ng pagsasalita nito na parang nagsusumamo. Salamat, Sebastian. Mahina niyang tugon. Basta, bumalik ka. Maghihintay ako. Kinabukasan, habang nakasakay siya ng bus, hindi niya maiwasang isipin si Sebastian. Kahit may dadaluhan itong meeting pero hinatid pa rin siya dito sa terminal ng bus para matiyak na maayos siya makasakay. Makalipas ang ilang oras, nakarating na siya sa San Marcelino. Ganun na lamang ang kaligayahan ng kanyang pamilya na makita siya. Anak, salamat naman at nakauwi ka na dito sa atin. Uwi ka ng tatay niyang si Mang Dolfo habang mahigpit na yumakap sa kanya. Sumunod ding yumakap si Rita at ang bunso nilang kapatid na si Richard. Tay, si nanay po. Tanong niya. Nasa kwarto anak, nagpapahinga. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad ang masayang mukha ng nanay niya. Ariana, anak. Sambit nito at sinugod siya ng yakap. Nay, kumusta po kayo? Sa awa ng Diyos, magaling na ako anak. Maraming salamat sa tulong mo. Saglit siya natahimik na maalala si Sebastian. O anak, may problema ba? Tanong ni Aling Rosario. Wala naman po, Nay. Anya at inalalay ng ina na maupo. May itatanong lang po ako sa inyo, tatay. Ano yun, anak? Nay, may kakambal po ba ako? Kakambal? Sambit ng kanyang ama na halatang nabigla sa tanong niya. Anak, bakit mo naman naitanong yan? Ang nanay niya nagsasalita. May kamukha daw po ako, Nay. Cassandra Noble daw po. Anak, mag-isa ka lang na niluwal ko sa mundo. Wala kang kakambal. Seryosong pahayag ni Aling Rosario. Naniniwala siya sa sinabi ng nanay niya. Wala rin naman dahilan para magsinungaling ito.
Kaya kung kamukha man niya si Cassandra, siguro nagkataon lang. Bakit? May problema ba anak? Tanong naman ni Mang Dolfo. Wala naman po tay. May nagsasabi lang po na may kamukha raw po ako. Pero wala namang problema. Sa ngayon, mas pinili niyang huwag na munang ipaalaman tungkol kay Sebastian. Ayaw niya mag-alala pa ang nanay niya, lalo na't kagagaling pa lang nito ng ospital. Kinagabihan, habang nakahiga siya, naisip niya na baka nag-text si Sebastian kaya dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa bag niya. Pero ayaw naman itong gumana. At kahit matapos na ito may charge, not working pa rin. Naku, sira na yata itong sipi ko. Aniya sa sarili. Luma na rin kasi itong cellphone niya at kailangan ng palitan ng bago. Pwede naman niyang i-insert ang SIM niya sa sipi ni Rita pero 10:00 na rin kasi ng gabi kaya tiyak niyang natutulog na ang kapatid. Napabuntong hininga na lamang siya. Samantalang si Sebastian naman, hindi mapakali lalo nang hindi niya makontak si Ariana. Biglang lumukob ang kalungkutan sa puso niya. Hanggang sa maghalauna na ng madaling araw at ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Lumabas siya ng kwarto at kumuha ng alak sa fridge. Ariana, pati ba naman ikaw? Usal niya sa sarili habang tumutungga ng alak sa baso. Kagaya ka pa rin pala nila. Iiwan mo rin ako. Bigla siya napaingos. Alam niya kung gano'ng kalaki ang kasalanan niya. Matagal na niyang alam na hindi si Cassandra ang pinakasalan niya. Pero hindi niya masabi-sabi dito ang totoo sa takot na baka mawala ito sa kanya. Damn, napakamalas mo Sebastian. Anya habang patuloy sa pag-inom. Hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras at 4:00 na ng umaga. Sir Seb, Diyos ko, ano po nangyayari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng katulong na makita ang 3 bote ng whiskey sa mesa. Hindi ko na makontak ang asawa ko, Manang. Iniwan na niya ako. Nang niyang buhay ito, wala na yata nagmamahal sa akin, Manang. Sir, huwag niyo pong sabihin yan. Baka nagka-problema lang si Ma'am Ariana sa kanila. Huwag niyo agad siyang husgahan, sir. Nabigla siya sa kanyang narinig. At kahit nakainom siya, hindi naman siya ganong kalasing. Mataas ang alcohol tolerance niya. Ariana. Alam mo siya si Ariana at hindi si Cassandra. Yes, sir. Yun naman po ang sabi ni Ma'am at naniniwala po ako sa kanya. Nagdaan ang 2 araw at hindi pa rin nakatanggap ng tawag si Ariana mula kay Sebastian. Isang araw na niyang hiniraman sipi ng kapatid pero wala pa rin siya natanggap na tawag ni isang text man lang mula sa asawa. Hindi naman niya alam ang number nito kaya umaasa lang siya na itong maunang kumontak sa kanya. Tay, Nay, kailangan ko na pong bumalik ng Maynila. Baka hinahanap na po ako ng boss ko eh. Paalam niya sa kanyang mga magulang. Oh, sige anak. Alam naming may trabaho ka kaya kahit gustuhin namin makasama ka pa ng ilang araw dito, hindi maari dahil baka pagalitan ka ng amo mo. Malaki pa naman ang utang natin sa kanya. Mahinang sagot ni Aling Rosario. Mag-iingat ka na lang doon, anak, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Bili ni Mandolfo. Opo, Tay, Nay. Mag-iingat din po kayo. Anya at bumaling sa kapatid na babae. Rita, ikaw nang bahala kinang tatay at nanay ha. At saka ikaw, Richard, huwag kang pasaway, pagbutihin ang pag-aaral. Tumangulang ang 2 niyang kapatid saka yumakap sa kanya. Matapos ang pamamaalam, umalis na siya sa kanila. Pero umaasa pa rin siya na sa susunod na pag-uwi niya, makakasama na niya si Sebastian. Pasado 6:00 ng gabi na makarating siya ng Maynila. Habang sakay siya ng taxi, wala namang patid ang pagkabog ng kanyang puso. Ma'am Ariana, nandito na po kayo. Natutuwang sambit ni Manang Melba na makapasok siya sa malaking pintuan. Magandang gabi po, Manang. Si Sebastian po. Nasa kwarto niya po, ma'am. Ayaw naman po lumabas eh. Hindi rin po siya kumain, ma'am, simula kaninang umaga. Bumangon ang labis sa pag-alala niya para sa asawa, kaya dali-dali niya itong pinuntahan sa kwarto. Pagkapasok niya, agad na tumambad sa kanyang paningin si Sebastian. Nakahiga sa kama at parang giniginaw ito. Sebastian! Sambit niya saka mabilis na sinalat ang noon nito. Diyos ko, mataas ang lagdat mo ah.
Dali-dali siya nagtungo sa mini kitchen ng kwarto at naghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana. Matapos mapunasan ng asawa, lumabas muna siya saglit upang maghanda ng chicken sopas. Sebastian, kailangan mong kumain para magkalaman ang tiyan mo. Mahina niyang wika. Tumingin sa kanya ang lalaki at kahit hinang-hina ito, nagawa pa rin itong magtanong. Misis ko, ikaw ba to? Totoo ba nagbalik ka? Oo, Sebastian, ako to. Kaya kailangan mong kumain at nang makainom ka ng gamot. Huwag mo kong iwan, misis ko. Mahal na mahal kita. Anito at yumakap sa kanya. Hindi kita iiwan, Sebastian. Pangako yan. Taos sa puso ang sinabi niyang yon dahil natitiyak na rin niyang mahal na niyang asawa. Matapos ang ilang subo, pinainom na niya ng gamot ang lalaki at pagkatapos, binihisa ng pang-itaas sa damit. Ilang sandali ang lumipas at mahimbing na itong natutulog. Kaya matapos siya makapagpalit ng damit, tumabi siya dito sa higaan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan hanggang sa nararamdaman na lamang niyang may yumakap sa kanya sa likuran. Akala ko, nananaginip lang ako. Pero totoong nandito ka. Narinig niya ang mahinang boses si Sebastian, kaya tumagilid siya upang harapin ito. Sinalat niya noon ang asawa at nakahinga siya ng maluwag nang humupa na ang lagnat ito. Di ba sabi ko babalik ako? Pero bakit hindi kita makontak? Nasira ang cellphone ko. Whatever. Uwi ka nito saka sinil siya ng halik. Lumalim ang halik na yon hanggang sa nararamdaman na lamang niya na nalulunod na siya sa matinding sensasyon. Ilan sandali pa'y naging isa ang kanilang mga puso at katawan sa magkahalong pananabik at pagmamahal sa isa't isa. Makalipas ang 2 araw at tuluyan ng gumaling si Sebastian. Isang umaga, habang naglilinis si Ariana sa kwarto, biglang may nalaglag na picture. Pinulot niya yon at laking gulat niya nang makilala matandang babae na nasa larawan. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong niya sa asawa na nooy kapapasok lang ng kwarto. Of course, siya ang lola ko. Si Mercedes Madrigal. Bakit? Kilala ko siya eh. Ito yung matandang kamuntik ng mahimatay noon at tinulungan ko madalas sa ospital. Nag-a-apply kasi ako na ng trabaho dito sa Maynila. Hindi naman ako pinalad. Lola mo pala siya? Tumangulang ang lalaki. Nabanggit nga niya yun sa akin at saka pinakita niya yung picture mo. Saglit siya nag-isip, saka kinuha ang pitakan niya. Kagaya ba nito ang picture na pinakita ng lola mo? Oo, yan nga. Bigla niyang naisip. Kaya pala nawala yung isang wallet size niya. Nalaglag pala yon at napulot na matandang tinulungan niya. Kung ganun, ikaw palang tinutukoy ng lola ko na dapat kong mapangasawa. Hindi kasi niya alam ang pangalan mo kasi hindi ka naman daw nagpakilala. At nang makita ko si Cassandra na kamukha mo, iniisip ko na siya yung babae na yon. Saglit na natahimik si Ariana. Naisip niya sinabi ng nanay niya na wala siyang kakambal. Pero bakit magkamukha sila ni Cassandra? Sino nga ba ito? Kinabukasan, habang abala siya sa pagtutupi ng mga damit ni Sebastian, biglang may nalaglag na papel mula sa cabinet. Laking gulat niya nang mabasa ang laman nito. Eksakto namang yun din ang pagbukas ng pinto ng banyo at lumabas ang bagong paligo niyang asawa. Sebastian, ano to? Tanong niya saka inihagis ang papel. Matagal mo na palang alam na hindi ako si Cassandra, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagsimula na manginig ang buo niyang kalamnan. Ariana, I'm sorry. Please, pakinggan mo muna ako. Niloko mo ko, Sebastian. At yung 1 milyon na tulong mo sa pamilya ko, ginawa mo lang yun udyok ng konsensya mo dahil napagkamalan mo ko si Cassandra. At para makabawi ka sa kasalanan mo sa akin, tinulungan mo ko't kunwari inaalagaan. Lahat ang pinakita mong kabutihan sa akin, dala lang yun ang guilt sa puso mo. Humahagulgol na wika niya, saka mabilis na lumabas ng kwarto. Ariana, wait! Sigaw ng lalaki habang nakasunod sa kanya. Wow! Napakaganda naman ng tagpong naabutan ko. Bungad na wika ng babaeng kapapasok lang sa may pintuan. Natigilan naman si Ariana. Kamukha niya ang babae. Kaya walang duda itong Cassandra na dapat sanay naging asawa ni Sebastian.
Cassandra, bakit andito ka at paano ka nakapasok dito? Tiimbagang na tanong ng lalaki. Well, ginamitan ko lang naman ng taktik ang bobo mong mga gwardya. Ako ang totoo mong asawa, Sebastian. At itong isang to, substitute ko lang naman, di ba? Mabuti na rin nandito ka, miss. At para makaalis na ako sa pamamahay na to. Huwi ka naman ni Ariana kahit ang totoo. Nasasaktan siya sa pagsulpot ng babae. Sebastian, wala nang dahilan pa para manatili ako dito. Akmang aalis sa sanis siya nang bigla naman dumating ang mga pulis. Good day, Mr. Madrigal. We apologize for barging in. Pero may warrant of arrest kami para kay Cassandra Noble. Napag-alaman namin dito siya pumunta. Isa siyang con artist na ng scam ng mga tao. Papalit-palit siya ng mukha para hindi siya makilala. Marami na siyang kaso kaya kailangan niya itong panagutan sa batas. Yes sir, ayun siya. Uwi ka ni Cassandra, sabay turo sa kanya. Dakpino niya babaeng yan at nang mabulok sa bilangguan. Nagkatingin na naman ng dalawang pulis. Halata sa mukha ang pagganito sa dalawang babaeng magkamukha. Don't dare touch my wife. Matigas sa pahayag ni Sebastian at mabilis na lumapit kay Ariana. She is Ariana Navarro Madrigal, my wife. Hindi siya babaeng hinahanap niyo, kundi siya. Anito sabay turo sa kinaroroonan ni Cassandra. No! Hindi ako! Siya ang totoong Cassandra! Giit ng babae. Ako ang paniwalaan niyo dahil hindi ako maaaring magkamali. Maaaring magkamukha sila pero alam ng puso ko kung sino sa kanilang totoo kong asawa. Mariing wika ng lalaki. Agad na kumilos sa mga pulis at pinasasan si Cassandra. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, Mrs. Anang pulis at sinakay ang babae sa patrol car. Sandali lang. Pigil ni Sebastian. Papalit-palit ka mo siya ng mukha. So ibig sabihin, maaaring ginaya lang niyang mukha ni Ariana. Posible, Mr. Madrigal. Ito, nakita namin sa bag niya. Anang pulis sabay abot ng isang wallet size sa picture. Ito yung picture mo na napulot ng lola ko, Ariana. Huwi ka ng lalaki at pinakita sa kanya larawan. Walang yaka, Cassandra. Ginamit mo lang ang mukha ni Ariana para makapanlin lang. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Pati na rin yung mag-asawang ipinakilala mong mga magulang mo. Makasabot mo sila. Isang malakas sa pagtawa lang ang narinig niya mula kay Cassandra habang sinakay ito ng mga pulis sa patrol car. Sebastian. Yun lang ang katagal lumabas sa bibig ni Ariana kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha. Walang kasalanan si Sebastian. Katulad niya, naging biktima lang din ito ng mga taong mapagsamantala. Kinabig siya ng lalaki at buong higpitan ni yakap. I'm sorry, Mrs. ko. Kasalanan ko ang lahat. Maluhaluhang wika nito. Hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin, Ariana. Pero nakikiusap ako. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon para mahalin ka. Mahal kita, Sebastian. Hindi man naging maganda simula nating dalawa. Pero natutunan na kitang mahalin. Anya at masuyong hinalikan ng asawa. Salamat, Ariana. Pinapangako ko, aayusin ko to. Kahit ilang beses tayo magpakasal basta, ikaw lang magiging asawa ko. Muli, pinagsaluhan nila ang isang mainit na yakap at halik. Sa puso ni Ariana, kahit naging bride by mistake man siya, pero sa huli, siya katotohanan sa likod ng pagkakamali na yon. At para kay Sebastian, naging sapilitan man ang kasalan nilang dalawa. Pero sa huli, pinili ng mga puso nilang manatili sa isa't isa habang buhay. Ganoon kamisteryo ang kwento ng kanilang pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Kasalukuyang nasa NAIA Terminal si Ariana at naghihintay ng flight niya